Dahil ang conglomerate ay nagpapalawak ng network ng toll road upang mapagbuti ang koneksyon sa mga pangunahing hub ng ekonomiya, ang Toll Regulatory Board, TRB, ay nakatakdang aprubahan ng 328 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng expressway ni Ramon ng LED San Miguel Corporation sa loob ng unang quarter ng 2025. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ng TRB Executive Director Alvin Carulio na ang pag-aproba ay inaasahan para sa Northern Access Link Expressway NALEX, Southern Access Link Expressway, SALEX, at ang unang segment ng SLEX Toll Road 5 TR5. Ang 152 bilyong pesos SALEX ay sumasaklaw sa 40.65 kilometers, na isinasama ang Shoreline Expressway at 3 Metro Manila Skyway Stage 3 Extension, lalo na ang C3R10, Quirino, at Buendia Corridors. Samantala, ang 148.3 bilyong pesos na LEX ay magbibigay ng isang kritikal na link sa pagitan ng Metro Manila, Central Luzon, at Bagong Manila International Airport, NMIA, ng San Miguel. Ang unang yugto ay sumasaklaw sa 136.4 kilometers mula sa Balintawak hanggang Pampanga, na may isang nakaplanong extension sa Tarlac City. Ang TR5 Segment 1, na tinatayang sa 28.15 billion pesos, ay tatakbo ng 61 km mula sa Lucena City hanggang Gumaca sa lalawigan ng Quezon, na nagtatampok ng 4 na mga interchange at toll plazas. Ang unit ng tollway ng San Miguel ay bubuo din ng 26.1 billion pesos, 66.74 kilometers SLEX Toll Road 4, TR4, na magbawas ng oras ng paglalakbay sa pagitan ng Santo Tomas, Batangas, at Lucena City mula 3 oras hanggang 45 minuto lamang. Ang pagkumpleto ay na-target para sa 2026. Ang infrastruktura ay nagtutulak ay nakahanay sa mas malawak na diskarte ng San Miguel upang mangibabaw ang sektor ng expressway ng bansa. Noong nakaraang taon, nilagdaan ng kumpanya ang isang pakikitungo sa Metro Pacific Investments Corporation upang magkasama na magtayo at patakbuhin ang 87.96 kilometers na Cavite-Batangas Expressway at Nasugbu-Bawan Expressway. Ang San Miguel ay nagpapatakbo ng ilang mga pangunahing kalsada ng bansa, kasama na ang Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway TPLEX, South Luzon Expressway, SLEX, Skyway System, at ang NAIA Expressway, NAIAX. Samantala, ang Department of Public Works and Highways, DPWH, ay nagpapabilis sa pagtatayo ng Cavite segment ng Cavite-Laguna Expressway, CALAX, upang matiyak ang buong pagkumpleto nito sa ikatlong quarter ng 2025. Iniulat ng kalihim ng DPWH na si Manuel Bonoan na ang 8.64 kilometers na subsection 3, na kasama ang Governor's Drive Interchange, ay umabot sa 44% na pagkumpleto, na nagdadala ng pangkalahatang pag-unlad ng 44.58 kilometrong expressway sa 68%. Kapag nakumpleto, ang subsection 3 ay ang pinakamahabang pagpapatakbo ng kahabaan ng CALAX, na nag-uugnay sa Silang Aguinaldo Interchange at karagdagang pag-iwas sa paglalakbay sa pagitan ng Cavite at Laguna. Sinabi ni Bonoan na ang right-of-way acquisition para sa segment ng Laguna ay nakumpleto, habang ang segment ng Cavite ay nasa 90.71%. Sa kasalukuyan, 17.4 kilometers ng CALAX ay bukas sa mga motorista, na nagtatampok ng 4 na interchanges at isang toll barrier sa Laguna at Cavite. Ang MPCALA Holdings Incorporated, ang nagdevelop ng proyekto,
ay muling nakumpirma ang pangako nito sa pagkumpleto ng Calak sa pamamagitan ng 2025, na may subsection 1 sa Kawit Interchange ngayon higit sa 31% na kumpleto at subsection 2 sa Open Canal Interchange sa 21.9%. Sa sandaling ganap na pagpapatakbo, ang 45 kilometrong expressway ay lalawak mula sa Mamplasan Rotonda sa Laguna hanggang Kawit, Cavite, pagsasama sa mga pangunahing network ng kalsada upang mapahusay ang pagkakakonekta sa pagitan ng Cavite, Laguna, at Metro Manila. Nagtatampok ito ng 8 interchanges, kabilang ang Laguna Technopark, Laguna Boulevard, Santa Rosa Tagaytay Road, Silang East, Silang Aguinaldo, Gobernador's Drive, Open Canal, at Kawit Interchange. Samantala, outside Metro Manila after ng groundbreaking para sa 76.8 km Pangasinan Link Expressway, PLEX, noong nakaraang taon. Ang unang yugto ng proyekto, na nagkakahalaga ng 34.34 bilyon pesos, ay tumatakbo para sa 42.67 kilometers at nahahati sa 3 mga segment. Ito ang bahagi ng 6.9 kilometers na Binalonan Manawag, 11.3 kilometers Manawag Calasiao Junction at ang 22.17 kilometers Calasiao Lingayen segment. Ang isang 2.39 kilometers per na kalsada ay mae-aspaltado din sa Calasiao. Ang pangalawang yugto ng PLEX, na kung saan ay isang pagpapalawak na hinihimok ng demand, ay ikokonekta ang tollway sa Alaminos. Samantala, ang Department of Public Works and Highways, dati, sinabi na ang pagtatayo ng 23.36 bilyong pesos Tarlac Pangasinan La Union Expressway TPLEX na extension ay na-target na magsimula sa July sa taong ito. Ang proyekto ng extension ng kalsada ng 59.4 kilometers ay magsisimula mula sa TPLEX sa Rosario, La Union, at magtatapos sa San Juan, La Union. Nilalayo nitong magbigay ng mga karagdagang ruta na nag-uugnay sa rehiyon ng Ilocos, Gitnang Luzon at Metro Manila.